Nandiyan nakangatog na yung tuhod ko dito. Hey everyone, Kevin here from 2FD Moto, and in this video we are checking out the Ageas Q8 Intercom. Despite its affordable price at 2,800 pesos, the Ageas Q8 features 3 intercom modes. You can use it via Bluetooth, mesh, or 5G connection. One of the features that I loved about the Ageas Q8 is that you can connect it to your Insta360 cameras, well, specifically to the X3, which you can check out later in the video. Inside the box, you'll see the intercom unit right away along with some peripherals. You'll get 2 types of microphones to choose from depending on what kind of helmet you'll be using it with. For full-face helmets, you can use the microphone connected to a wire and a Velcro sticker, which you can place in the front part of your helmet. And for those using half-face helmets, you can bend the lapel microphone to match the location of your mount. There are also 2 types of clips that you can use to attach your Q8 to the side of your helmet. One has an adhesive backside, and the other is a slide-on clip that presses into your helmet's shell. Most helmets today has a hollow part on each side to accommodate the speakers of any intercom system. And since this is my first time setting up an intercom system, I'm kind of hoping that I was able to place each part properly. Alright, so dito sa ating Baguio ride, kasama natin si Sohat Louie. Sohat Louie! Ay, 360 naman yan. Re-reframe ko na lang. As of this moment, I'm not sure if naririnig niyo siya, but we decided to go to Baguio for a short trip para matest namin yung mga binili naming Ageas Q8. Currently, nakakonect yung Ageas ko sa 360 natin, X3, and I'm not sure if ano yung output niya kasi hindi pa namin totally na test. So, let's ride out muna, and then magpapagas bago umakyat. Go na, Gina. G. Parang ang flimsy na ano? Ang flimsy ng pagkakalagay ko sa chest mount ko. Kung shaky man po ang video, I apologize in advance. Actually, kanina, nag-shortcut na kami dito sa may bypass road ba yun? Kaso, paglabas namin, na-realize namin, linampasan na pala yung arko ng Benguet. Siyempre, kailangan mandatory makapagpa-picture ka doon sa Benguet Arc. Okay. Bridal Falls. Tanan! And then, ayun siya. Tapos, maglalakad tayo doon sa bridge na yan. Pero syempre, dadalhin natin yung monopod natin. Ilang beses na ako pumunta sa Baguio through this road, pero ngayon ko lang nakita to. Ay, ngayon ko lang pupuntahan. Huwag na tayo magtanggal ng helmet para pag nahulog tayo, at least medyo safe. Ay, kuya sa baba. Yes, solid land. Ooh, nice. Oh, ang ganda. Pwede yung liguan to. What? What? Nandiyan nakangatog na yung
Nakakatog na yung tuhod ko dito. Okay, so dinaanan na natin ang Bridal Falls. Tama ba? Bridal Falls nga ba? O, basta yun. And we are now on our way. Twin Peaks ba? Ayan. Now we're on our way pocket. And ito na ang unang hurdle ng Cannon Road na hanggang ngayon ay ewan ko kung anong palak nila dito. Yes, ito na yung off-road. Oh, huwag kang... Ah. Ayan. So kung aakyat kayo ng Cannon Road ng nakamotor, ito yung i-expect nyo. At dahil daredevil tayo, dito tayo. Charis! Kaya naman pala eh. Kaya naman pala eh. Hindi, oh. Paunahin na natin itong mga to. Oh, si Kuya. Yung Kuya, wala pala tayo. O siya, sige. Pag natumba ka, lean ka sa akin para sandalan. Yes, tapos basa. Yung. Ratsyado na. Yung gasolina ko, 2 na lang. Yung iba, pauwi na, pakit pa lang tayo. Yan, lumalamig na. Woohoo! Medyo malapit-lapit na tayo sa sa Lion's Head, or ewan ko kung malapit na ba. Ayan na, tumatalim na ang mga turns natin. Banking, racing. Okay. Medyo dito na yung start ng mga twisties na hairpin. Lapit-lapit na tayo. Uy, nahilo ako dun. Umakyat bigla yung Look at that. Sino ba naman magsasawa dyan? Pagdating natin sa taas, amoy clutch. Amoy clutch lining ng mga sasakyan. Ano na yan? Signature smell. O yun, bumombo yun. Bumombo yung Civic sa harap. Yes, ramdam ko ang bawat bako. I can feel the road. Ryan said na pala to. Wait lang. So tayo pwede mag-parking. Sa kabilang side tayo pwede mag-parking. Dito. Wait lang. Pasok muna tayo dito. Para safe. Hey, Lion's Head. Ang lapit mo sa akin, min. Yan. Huwag mo mong center stand siya sa'yo. Ay, mga pala. Okay, ayan. January 26, 2026. Di naman mainit. Di naman malamig. Mainit na. Umiinit na. Medyo malayo lang yung pinarkingan namin. Yan. Maghanap lang kami ng pasalubong doon sa kabilang side tapos yes! Amoy clutch. Alam mo, nasa Baguio ka na pag may clutch na. Ano yun? AccuJ. Tinil tayo, di ba niya? Ganyan talaga yung puwet niya. Okay, so quick stop lang tayo doon sa Lion's Head dahil gutom na kami.
And ang target natin ngayon is Mang Ed's Bacareta. So, pupunta tayo dun sa butchers. Basta, mga ano sila dun, mga butchers sila dun. Kaso kailangan na natin magpagas dahil 1 bar na lang tayo. Eh, ang sarap talaga mag-ride sa Baguio. Hindi nakakasawa. Barricade. Tumama ka dun, no? City Prater na tayo mga kapatid. Ito na po ang traffic. Gas na muna tayo dito. Ayun, ay, sa Jollibee. Sa Jollibee. Bida ang Jollibee. Ano yung Jollibee? Papakarga ka ba? Ako, papakarga na ako. No choice na ako eh. Tapos. Traffic eh. Hi. Currently, we're here at Fiesta Diner. From the kitchen. Wow, from the kitchen. Alam ko yun yung tagline nila eh. From the kitchen at good taste. So kung gusto mo kumain ng food from good taste pero tinatamad kang pumila and gusto mong skip yung hassle. Tayo mo yung rombo. Atayin mo yung ropo. Punta ka dito sa Fiesta Diner. It's near, ano kasi dito? Panagbenga Park. Di ko na alam. Pinasok tayo. So yun, malapit lang siya sa Panagbenga Park. Kapag iniwan ako ni Chow dito, hindi na ako makakauwi. So in-order natin buttered chicken lagi. Na sinigang and kanin. Siguro okay na sa amin. Pag sumobra, diba no? In terms ng mga namin, ng mga EJS namin, may mga times lang na hindi ko sure kung nawawala or nag-static siya. JS, baka naman. Hindi, ano lang naman. Siyempre, you get what you paid for. Considering it's very affordable. For nabili namin yun sa amin mga nasa 2.7. Wait. But the thing is, nag-survive siya for our trip. From Pampanga hanggang dito, relatively wala namang problema. May mga times lang talaga na napuputol. Yung mga times na napuputol siya, ang ginagawa namin is mic test. And then kapag nag-clear na yung signal, yun, okay na. Ano lang, ang tawag dun, pagdating lang dito parang sa city proper, parang sa malapit na sa bundok, malapit na sa taas, doon lang nagka-issue. Pero nung nandun tayo sa diretso, ano lang. Pangasinan, no? Pangasinan, Tarlac. Na naman problema. Minsan tumataas, minsan bumababa. Yung volume ng speaker. Hindi ko nararanasan. Sa akin na I'm not sure. Baka skill issue. Nasa user ang problema, wala sa item. Misinput. At this point, syempre dara-diretso yung biyahe namin. At this point, hindi ko pa alam kung ano yung quality ng audio niya connected through my X3. So, siguro post-editing doon natin wala. Or pag pinost ko na itong video, doon natin. Medyo napasubo, parang ang dami. Tapos may sinigeng-geng pa tayo. Yan, natakot tingin. Hindi natin din-expect na ganyan karami serving. Siyempre, good taste. Yung sinabing good for 4 days. 4 days. Good for 4 groups pala. Okay. Dahil sa sobrang pagod at sobrang relaxing, hindi na nakapag-video ng afterwards kumain. Inatok. Anong type na yun? Oo, checkpoint tap. Wait na, kukuhin ko. So kanina, after kumain sa Fiesta Diner, ang ginawa namin is pumunta ng 16 degrees. Okay. Currently 16 degrees. Pero yun nga, after namin kumain, punta kami Camp Chanhae, nagpahinga. Tapos nakitulog ka na parang Jermaine. Tapos eto, pauwi na, namili ng pasalubong banda dito sa bungad ng Tuba, pababa ng Marcos Highway. So unfortunately, sarado na ang Cannon Road. So kailangan namin mag-Marcos Highway pa uwi. Alright, overall, okay naman yung EJS kahit pa paano, and nakakapag-usap naman kami. And if you want, ano? Gumaganyan-ganyan ako, baka kala ko para akong bus. Ayan. Anyways, that's our short Baguio trip. More rides to come. Bye for now.